Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong likod, Ado Paglinawan, na nagbubungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Ito na naman tayo dito sa ating programa, Iparas kay Paras. At magdadala tayo ng mga nagbabagang mga issues tungkol sa ating lipunan. At of course, gusto nating batiin ang ating mga kababayan. Unang-una, itong kaibigan ko, si Paring Ado. Magandang hapon, Paring Ado. At of course, yung ating mga naghihirap pa ring mga kapatid, ating mga kababayan na nandyan pa rin sa kanilang mga tahanan, hirap pa rin na makabili ng tamang pagkain dahil sa napakamahal ng presyo ng mga bilihin. At ito po ay dahil sa kablustugan nitong pamumuno ng gobyerno ni Marcos Jr. So, kasalukuyan, may mga nagrarally tungkol sa kabulastugan ni Marcos. Pero, ang obvious nitong rally na ito, na pinamunuhan nitong mga kaliwa, ay walang iba kundi tutumbukan nila ang ating butihin na Vice President. Nakita naman natin na ang ating bansa ay hirap na hirap, incompetence in government, corruption in government, and alam naman natin kung saan ang corruption nanggagaling at paglulustay ng pera ng gobyerno. Pero tinutumbok pa rin nila si Sara Duterte. When in fact, ang dapat na pagtuunan nila ng pansin, pagtuunan nila ng kanilang galit, ay walang iba kundi ang namumuno ng ating bansa. Tingnan mo nga itong mga kumag na katulad nito, itong walang silbi na opisyal ni Noynoy Aquino, na isa sa mga nagpabagsak ng Ninoy Aquino administration, itong kumag na ito. Pakinggan mo ito, kasama dyan sa rally at galit na galit sa mga Duterte. Ito, itong kaliwa na ito, ito. Bakit kailangan i-impeach si Sara Duterte? Yung impeachment ni Sara ay tip of the iceberg lamang. Ilalim yan ay yung ICC, yung mga kaso laban sa mga Duterte, yung kanilang mass murder, crimes against humanity, at yung kanilang corruption. Tingnan mo yung pagmumukha ito. Mayroon bang babaeng mai-inlove dyan sa ganong itsura, Paring Ado? Ang balita ko, siguro yung mahilig sa brocha. Yung mahilig sa brocha. Pero may na-inlove daw ng isang dating, hindi. May in-love daw din dating ano yan dating tauhan ni Noynoy sa PhilHealth. Na-in-love daw dyan oo. Pero mayroon akong kaibigan na maganda sa Cebu na nililigawan nito at sinabi ng kaibigan ko, kasi ang pangalan noon Always Happy nang liligaw dito. Sabi nung kaibigan ko, bakit naman ako papatol dyan? Happy ako. Gusto nyo bang maging sad ako? Yan. At yan ay hinuli. Nagdala ng mga baril. Bad example. Tapos ngayon, Cabinet member, cabinet member, nagdadala ng baril, nagpapasikat. illegal possession. Tapos, panay pa-interview kung saan-saan Hindi na nahiya sa pagmumukha niya. Hindi bale kung okay naman yung sinasabi. Wala naman. Ikaw ba, tingin mo okay bang sinasabi nitong magandang lalaki na ito? Naku, ewan ko. Mga opinion niya sa West Philippine Sea, balu-baluktot. Puro mga Kasing baluktot ba sa itsura niya? You know. Mayroon mga tao daw that only a mother can love.
Maybe he's the one of those guys. Yeah. Tapos gusto pang makikisaw-saw. Akala ko, siya, isang opinion maker. Ano ba yung tawag niyan? Yung kinoconsult, kagaya ni... Consultant? Oh. Hindi, yung ini-interview na... Expert. Expert daw. Expert Expert sa daw, parating ini-interview, lalo na favorite ito ni Karen Davila. Parating nagbibigay ng opinion. At saka sa isang channel, may program yan eh. Oo. Yung nanay lang yata niya nanonood eh. Kita mo. Tapos, ngayon, papatulan si Sara Duterte, hindi naman siya pinapansin. Ito pang isa, tingnan mo itong mga huwad na mga nagsasalita. Itong Shelo Magno. Yung 2025 national budget, naniniwala tayo na ito ay refleksyon ng matinding korupsyon. Talagang prioritize na yung interest ng mga politiko. Ano kinalaman ni BP Sara sa 2025 budget? It's the most corrupt budget, sabi ni Magno. Pero, nagmarcha na sila, wala man lang silang impeachment complaint against Marcos, who is more impeachable than Sara Duterte. So, there's something behind. At tingnan mo, ang mga pinagagawa nito, nagpa-marcha-marcha, pero ang daming mga hakot crowd, dahil hindi nila binayaran. Pinapunta nila hindi nila binabayaran. Hindi nila makakahiya naman ito si Llamas at saka si Magno na nangahakot ng tao para sa kanilang marcha, pero kawawa naman, lalo na itong mga matatanda, hindi man lang binayaran ng paghakot nila. Ito, pakinggan natin itong mga nagsasalita. Nang bumuhos ang ulan, kanya-kanyang silong ang mga ralista. Pagkatapos ay nag-uwian na sila bandang alas 12 ng tanghali. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano lang naman, kung kahit pamasahe may balik, wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Llamas! Nakabili ka na ng ngipin mo. Bakit pati itong mga kawawang mga rallyista hinakot nyo, hindi nyo binibigyan ng allowance? Nakakahiya naman yung rally nyo. Kung konting-konti na lang ang tao nag-attend dyan sa rally nyo, hindi nyo pa mabigyan man lang ng tamang bayad yung hinakot yung mga tao papunta dyan sa rally nyo. Kakahiya naman kayo. Tsaka alatang hakot umulan lang, umuwi na. Oo. Ano ba kayo, matutunaw? At saka pare, pagka ganyang klase na hindi tumitirik or hindi nananatili doon sa rally, hindi galing sa puso yung pag-attend niya. Galing lang sa pangangailangan. Sa pangangailangan. Katulad yan, tapos na. Nag-uwian na. Hindi pa tapos yung kanilang mga agenda. So, yun po ang mga nangyayari sa ating bansa. At ito ang tunay na nananawagan. Itong Armed Forces retired officers. Pakinggan natin itong Armed Forces retired officers na punong-puno na sa mga dadaldal ni Marcos. Dahil ito ang sinasabi ni Marcos. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sir, do you have any contingency if we lose
No, we shut down everything. Papairal na nila yung kanilang destabilization. Presidente ka, wala kang contingency plan. Unang-una, hindi mo ba alam na dapat muna mayroon tayong tinatawag na reenacted budget pagka na-issuean niya ng TRO? Marcos? Precisely because the process of the law cannot allow the shutdown of government. Yes! Napaka-stupid nito talaga, oh. Pagka hindi tumuloy yan, you have to go back to a reenacted budget. Yes! Ang dami ng presidents niyan sa ibang mga presidente. Ikaw hindi mo alam yan. Shutdown. Who are you to shut down the government? With or without you, the government will continue. Yeah. It's a living creature. And in fact, it might even be better if you are out of this government, Mr. Marcos. Just as Napaka-simple yung tanong. Tapos dahil galit ka, alam mo, ang problema kasi nito si Marcos, pare. nagsa-shutdown yung ulo niya pag galit siya. Pag galit, bakit in the first place, nagagalit ka? Karapatan ng bawat Pilipino or any Filipino for that matter to raise constitutional questions. If they perceive a certain law, a certain irregularity in the passage of a law, kaya nga mayroon tayong power of judicial review That is a special feature of the 1987 Constitution na mayroong power of judicial review to question the constitutionality of the enactment of a certain legislation that does not conform to the Constitution. Tapos galit ka. Parang dapat akseptahin nyo na lang yung kabubuhan namin. Basta kung anong kabubuhan namin, sunod na lang kayo. Yun ang gusto mo ipapairal, Marcos. Ano ka, monarko? Ano mo, tapos dahil nga magpapile si Congressman Ungab on the issue of the irregularity of the blanks in the bicameral conference committee report, which were presented to the floor of each Congress and were ratified in spite of the blanks, which means that it is an incomplete bicameral report, tapos only to be filled up by unknown individuals, no longer members of Congress. So paano mo masasabing yung bicameral conference committee report is a legislated act of Congress? Kung hindi naman ang nagkumpleto nito ay ang member ng Congress, kasi tapos na sila. Pero bago na nagiging enrolled bill, pinil-upan na ngayon. Hindi natin alam because they did not conduct any investigation kung sino ang nag-fill up. It can be possible that it is the Bureau, the budget, the Department of Budget people might have filled it up to complete the enrolled bill, which became the bill, the General Appropriations Bill, signed by Marcos into a General Appropriations Law. And if the enrolled bill is complete, bakit incomplete yung basis niya, which is the bicameral report? Yun na nga nang sinasabi natin na walang legislation na lumabas because yung pinirmahan ng mga congressmen at senador, hindi kompleto yung legislation. Pagbabasihan ng enrolled bill. Yung babasihan ng enrolled bill. So,
Maraming mga kamay na hindi congressman or senator na nakialam. Now, kung hindi congressman at senator ang nakikialam at nag-fill up doon sa mga substantive portion of the bicameral conference report, can you now consider it as a legislative enactment? Hindi congressman at senator ang pumirma? Ang naglagay ng kanilang desisyon kung, halimbawa, yung sa blanco na isa, pipil upan mo kung hundreds of billions. Sino ngayon ang nag-utos sa kanila? Itong mga clerk or itong mga minions ng DBM. Is that still considered part of the legislative process? Tapos na It already ended in the ratification in the BICAM So, after the fact, wala na yan. Dapat sana kumpleto na yun. Blanco nga Pinipilapan pa. That is the irregularity of this thing na nire-raise nila ungab. There is also another issue. which speaks for There's also another case nila Justice Carpio, which questions the very General Appropriations Act itself. Na yung constitutionality in terms of the amount of budget for education has not been complied with. Yun. Yung mga ibang mga provisions in the law itself that was signed, hindi natin pinag-usapan yung blanco, the law itself that was signed, may mga issues of constitutionality. Iba naman ang nag-file niyan, sila Justice Carpio at mga ibang. So, bukod doon sa blanco, may mga butas pa. May mga butas pa, diba? Sa proseso. Sa law itself. Yes. Kaya nga, mayroong judicial review. What is the function? And I want to cite again where this power of judicial review came about. It is the famous case of Marbury versus Madison. Diyan ang galing po ang jurisprudence ng ating Korte Suprema. Pero, bakit ganito, Secretary? Former Chief Justice of the Supreme Court, na Executive Secretary niya. Alam mo naman yan Naging Supreme Court Chief Justice lang naman yan dahil binulong-bulong lang naman yan Marami namang mas magaling dyan may bulong-bulong ng dyan. Alam mo naman sa panahon ni Duterte, maraming kibitchers. Hindi ba siya sinasabihan ni Bersamin about the reenacted budget? Kaya na ngayon, dahil sa sinasabi ni Marcos, we will shut down, nagre-react itong mga alumni ng Philippine Military Academy. Ito ngayon, pakinggan natin itong mga alumni ng Philippine Military Academy na kumi-question ngayon at nilalahad nila sa taong bayan yung kanilang iniisip, yung kanilang panghinanakit sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Ito. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. Numero 1 sa puna ng retired officials ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan. Mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Parang napakasakit na
sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang mga miyembro ng PMAAA, kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy namang magmamasid ang mga kabalyero sa takbo ng kasalukuyang gobyerno at kung may pag-asa pa bang madala sa pag-iusap ang mga nakaupo na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, Alam nyo, lahat naman tao yung patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military, will protect the people. Mr. General, sir, maganda yung ginagawa nyo, pero with due respect, punong-puno na ang salop. Hindi pa rin kayo gumagalaw hanggang ngayon. Ang taong bayan ay hirap na. Kayo na mga protektor ng ating saligang batas, the Armed Forces of the Philippines as protector of the state and the people, nakalaad yan sa Constitution. Tama na po yung daldalan, General Gonzales. Kayo dyan, mga generals, hindi ko na lang i-mention, marami po akong mga kaibigan sa inyo. Hindi na po magpapatuloy kasi punong-puno na ang salop. Gumalaw na po kayo sa dapat yung gawain bilang protektor ng ating bansa, ng ating gobyerno, ng ating taong bayan. Kailan pa? Mayroon na kayong pagkakataon. Bakit hindi kayo sumama doon sa rally ng Iglesia ni Cristo? There was mass support on your part. Kailan pa nyo gagawin? Tama na po yung mga daldalan, mga general. It's about time that you should be that your voices should be heard, not only in blogs, in speeches on the streets, but there must be actions in the fulfillment of your duty as the protector of the government, the country, and the people. With due respect, mga general. So nananawagan po kami, mga ordinary citizens, na tama na po, punong-puno na ang salop. At ngayon na ang tamang panahon na gumalaw na po kayo, mga generals. Pare, ano masasabi mo? Well, yun na nga. Ang hinihintay lang nila ay suporta ng Pilipino. Nasa survey at pinakita na more than 4 million people nationwide noong January 13. Ano pa ba hinihintay natin? 10 million people? Are you going to subject the situation to even the 2025 elections given all this? Kailangan pa bang makarating pa tayo doon para punuin yung ano? Baka mag-lead ito sa karahasan sa halalan. Yan ang aking kinatatakot dyan. Dahil because of the hopelessness. Pati ang simbahan, last Sunday, nakinig ako. Naglabas na rin sila. Ano siya sabi ng simbahan? May pag-asa. Paano magkakaroon ng pag-asa kung hindi kayo kikilos? Maghihintay pa kayo ng kidlat at kulong? Ano ba hinihintay natin? Let us do our fair share to restore this country to law and order. At saka mga mahal nating mga general,
mga sundalo, mga PNP. Hindi lang po ang kabulastugan, incompetence, stupidity of the leadership by Marcos of this government, but also his incapability. Sinabi na po ito ni Presidente Duterte in one of his speeches. Excuse me. Sinabi na niya ito bago magka-eleksyon na mayroong isang kandidato for presidente na isang bangag, isang drug addict. At inulit po niya ito doon sa kanyang speech doon sa Davao City. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Alam mo, sa umpisa pa lang nagdududa na ako. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ito pa yung nangyayari sa ating bansa. Hindi lang kabulastugan ng gobyerno, kundi yung tao mismo ang nagpapatakbo. May kabalastugan din sa kanyang sarili. May impairment. Mayroong kulang. Incapacity. Incapacitated. Why? Because ito. Sinasabi ni Duterte. Itong sinasabi ni Duterte. Pakinggan nyo. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Tapos ngayon, mga kababayan, sinabi na ni Duterte, mayroon pang yung kanyang best friend, itong pretender, na opposition daw, nananawagan sa kanya. Para daw accepted siya sa opposition, nananawagan siya ngayon na magpa-hair follicle test daw si Marcos. Ito, pakinggan natin itong Mr. Vic Rodriguez. Nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino, sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Finally, sa panawagan namin na peke kang oposisyon, nagpakita ka ng konti, pero may tanong pa rin kami. Nananawagan ito si Ginoong Vic Rodriguez
na si Marcos daw magpa-hair follicle test para daw maprubahan sa mga kabataan kung sino ba talaga, kung totoo ba talagang hindi drug addict ito si Marcos. O ito, pakinggan natin ang sagot ni Marcos. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Why should I do that? You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? O yan ha? Ayaw. Ayaw daw, no. Tapos, hindi daw siya naniniwala kay Vic Rodriguez Paltos daw yan si Vic Rodriguez. Kung totoo pa yung pananawagan niya at sinasabi niya, bakit siya nagtrabaho sa akin kung hindi pala siya naniniwala sa akin, ha? Bakit ka daw nagtrabaho sa kanya, Vic Rodriguez? Layo. Ha? Ang sinabi pa niya, nothing to do with, anong sinabi? Nothing to do with public trust. Nothing to do with the Constitution, ano ba? Public trust. Public? Trust. Nothing to do with public trust and confidence. Marcos, napaka-bupos mo naman. Kaya nga magpa-hair follicle test ka para maprubahan mo na hindi ka drug addict so that yung public trust and confidence sa pagmamaneho mo sa ating gobyerno ay mapapalakas, magkakaroon ng tiwala ang tao sa iyo. Ngayon, pinagtatawanan ka. Ang daming nagsasabi, naaawa kami sa iyo dahil ang daming walang respeto sa iyo, Mr. President. Because in the eyes and minds of the people, you are really a drug addict. Iyan ang sinasabi ng karamihan. With due respect. Di umano. Yun ang sinasabi nila. Ang ultimo na yung best friend mo na nagkunwari na opposition, para manalo siyang senador, hinihikayat kanya ngayon. Parang ano masabi mo dyan? Kung siya'y totoong best friend, dapat alam na niya yan from the very beginning. Ang tagal nila. Kulang na lang magsiping sila sa kanyang pahiwatig. Sa kanyang presentasyon na siyang pinakamalapit. Siguro outside of the children and the wife, na siya pinakamalapit dito sa taong ito. Bakit nung tanungin ko siya, hindi niya alam. So, ibig sabihin, itong Vic Rodriguez... Tinanong ko ng diretso yan, harap-harapan, face-to-face. Sino? Si Vic Rodriguez? Si Vic Rodriguez. Anong sinabi mo? Sa launch nung kanyang libro, The Kingmaker. Sabi niya, dinala ko na yan, hair follicle, drug test na yan. Ako nagdala niyan Pero ako lang ang nagdala niyan. Sabi niya gano'n. Pero that's begging the issue. The issue is, no, that's even best friend kayo, magkaibigan kayo, hindi lang ikaw ang abogado, pero bakit mo hindi masabi until now, magkasama kayo gabi-gabi, araw-araw, through thick and thin, magkasama kayo, bakit di mo masabi? Na nagdadrag si Marcos? Diretsong tanong ko sa kanya, nagdodroga ba ang ating Pangulo? Diretso, answerable by yes or no? Kung saan niya dinala yung sagot. Hindi niya masagot. Yung simple question na best friends kayo, magkasama kayo, gabi, araw, magkasama kayo. Hindi mo man lang masabi
nakita mo na nagda-drug yung kaibigan mo, best friend mo. Tapos, suddenly, you will tell him na, oy, magpapa-hair follicle ka para lamang masabi mo sa publiko na nasabi mo na para naman manalo ako sa aking pagka-senador. Oy. Alam mo, Vic Rodriguez, sir, alam mo talaga kung totoo o hindi na nagda-drug test siya. Ha? Wala na sana ito lahat. Kasi you are the best witness. Ha? Hindi yung mga video-video galing ni Maharlika, video-video galing yung mga dokumento galing ni sino yung Morales. Ikaw, you are the best and credible witness because nakikita mo once or twice na talagang nagdodroga yan. O, bakit hindi mo masabi? Bakit mo dinadaan pa sa hair follicle test? Kasi may deniability. Ha? May pwedeng sabihin ni Marcos, space of disavowal. Alam mo, para ipakita mo sa tao na, ayan ha, hinahamon ko siya. Pero calculated din yung ginawa mo. Alam mo na hindi mangyayari kasi Marcos will never. For all we know, may usapan kayo. Sige, pare, Vic, sabihin mo sa publiko, magpa-hair follicle ka. Pero, hindi naman talaga ako papayag. Style abogado pa rin. Style bulok. Sabihin mo, si Marcos ay isang drug addict. I am testifying so. If he wants to reject this accusation, he should have a follicle test. But now, I'm saying categorically, Mr. Marcos, you are a drug addict. Yun dapat. Diretso. Yun dapat, Vic Rodriguez. Kasi alam namin na alam mo na nagda-drugs yan. Pero dinadaan mo sa hamon-hamon. Legalist. Hamon-hamon, pakulong bulok. Kasi alam mo naman, hindi siya papayag. O, tingnan mo yung response niya. Kunyari, galit pa siya sa iyo. Ano kayo Nagdadrama lang kayong dalawa. Kakatch and jab. At the end of the day, ikaw ang numero 1 spy ni Marcos. Ini-ispayan mo yung mga oposisyon. Ikaw nagre-report sa mga galaw ng maisog, sa mga galaw ng mga real opposition against this government. Kaya, kunyari ka pa na hahamon-hamon ng hair follicle test when you know very well that Marcos will never succumb to that kind of dare or so-called hamon. Diba? Ako, I am citing you in contempt of the Filipino people and I am detaining you in your own conscience. Yan. Tama ka, pare. So, tama ka na sa pagkukunwari, Vic Rodriguez. Ha? Oo. Sabi pa nga ni Marcos, if that's true, why was he working for me? If he's asking me to do this thing, bakit ka nga pala nagtrabaho sa kanya? In the first place. So, yun po, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan. Maraming salamat po.